Kami po ay nagbabalik sa Face to Face at ikukwento nga po sa atin ni Aling Blanquita kung bakit po masama ang loob ninyo kay Jocelyn. At sabi nga ninyo, pag dumadalaw si Kuya Dado doon ay pinagdaramot pati pagkain. Opo, pinagdadamutan nga niya eh. Saka kaya rin po namin nasabi na parang inaano yung nanay namin. Napakaswerte po niya. Napakaswerte niyang anak, sa totoo lang. Biruin niyo, 8 yung anak niya. Buhay naman ng asawa at anak niya. Nanay ko nagpapakain. Nanay ko nag-aalaga. Nanay ko nagpapaaral sa mga anak niya. Samantalang kami, lumaki kami. Hindi namin kasama ang nanay. Hindi namin nasa na nayakap yung nayakap bilang anak. Matanda pa Kasi po, bali broken family po kami. Lumaki naman po kami sa stepmother namin. Sa stepmother namin kami lumaki. Oo. Kaya hindi po namin nakasama yung nanay namin. Siya po, mula po ng silang, nagkamalay. Nanay na po namin ang kapiling niya. Kaya yun, nasasabi namin swerte siya. Ang kapatid ko lang pong kasama ng nanay ko. So ang sinasabi po ninyo sa akin, talagang maswerte si Joy. Opo, Dahil napakaswerte po niya. kasama niya yung nanay Dahil lumaki ninyo. po siya ng nakaano Opo. eh. Inaalagaan po ba niya ang nanay ninyo? Eh, yun nga, ang sinasama nga ng loob namin dyan, yun nga, pag Minsan oras nanay ng ko pa nga. pagkain, hindi niya pinapakain si nanay. Tinataguan Sila pa lang minsan. pong pamilya umaakyat. Makikita ninyo? Eh wala nga kayo sa bahay. Paano nyo makikita? Kami lang nasa bahay. Bakit nagpupunta naman ako dun ah? Hindi naman kayo mga security guard para bantayan nyo Minsan ako. nagsusumbong Doon pa lang nga sa si bahay. nanay sa akin eh. Bakit hindi mo tanungin si nanay? Oo nga po, Ano ang nanay. sinusumbong sa inyo? Nanay ko po, Sabi ko, Nay, kumain na po ba kayo? Sabi, tignan mo nga, nagluto nga sila, umakyat lang. Yung May po ang pansyabu, inaano walang ko sa pangkain. kanya, alagaan niya nanay namin dahil siya nung nakaramdam Sino ng ang pagmamahal. nagda-drugs? Yan. Tingnan nyo ang tsura niya, no? Di dati niya ngayon, mukhang bungon ako. Dahil sa kasi sa Alam mo, kayo. Joy. Bakit mo nasabi yun? Nakita mo ba? Nasa sa itsura yan. Joy, nakita mo ba? Kasi mahirap ang magbintang, mahirap ang magparatang. magbintang. Nakikita ko siya kasi May ebidensya ka? sa kanya. Mga barkada niya. Barkada, hindi ako. Pero nabanggit din po kanina kasi, Ate Blanquita, ni Joy, na nung nagkasakit ang mga anak niya, wala man lang daw po ang tumulong sa Isa pa inyo. yan, Tiami. Umihiram ng 50, yun ang sinama ng loob niya. 3 araw pa lang Hindi ako po may na sakit. Iniwan po siya ng asawa niya kasi pag nag-aaway po yan, naghahabulan. Iniiwan ng asawa niya. Kaya naman po hindi ko pinautang ng 50 nung araw na yon. Sa 8 pong anak niya, habulin niyang asawa niya, ang nanay ko ang maghihirap. Ang nanay ko ang mag-aalaga. Ano ba ang trabaho ng iyong asawa? Wala Ano nga po siya, eh. nagko-construction po siya sa may BF, sa may Marikina. Ikaw, Sa bahay lang po ako. paanong nangyaring umabot ng 8 ang anak ninyo? Patawarin, ina ng awa. Hindi ba ninyo naisip man lang kung paano papaaralin yon, kung paano bubuhayin? Ako, Tiami, kung meron lang po ako talagang nasa plano ko yun, gusto ko mapag-aaral mga anak ko matapos. Ilang taon na ang Baby bunso? po, pinaampon. Baby. Pinaampon niya, yung baby, yung bunso. Sa mga pinaampon. lola ko po. Nasa ampunan na. Pinaampon mo? Pinaampon niya. Sa mga lola ko. Kasi nga po, wala na, sakto na wala ng trabaho sa asawa ko. Hindi siya naawa Kaya sa nasa lola nanay ko namin, muna. gawa lang siya ng gawa ng bata. Kaya nga sabi Nanay ko, namin naghihirap. napakaswerte. Napakaswerte niya talaga dahil biruin mo, 8 anak niya, pati Eh, asawa swerte niya. ko pala eh. Kung pinagtutulungan niyo ako, di patayin niyo na lang ako. Hindi ka namin Hindi ganon yun, papatulungan. Joy. Hindi ganon yun, Joy. Hindi ka namin Walang karapatan ng Mahal ka kahit na namin. sinong tao ang patayin ng kanyang sarili dahil hindi yun ang kasagutan sa lahat. Di ko naramdaman sa kanila, mga kapatid ko yung mga yan. Na-hospital ng mga anak ko, wala kang tumutulong sa mga yan. Eh, paano totoo lang sugarol ka? Kahit mga Oh, sino nagsusugal? Sugarol yan eh. Anong sugal? Nagkatongit nagmamadyog. Pag humingi nga yung mga pamangkin ko, naaawa ako dahil pinapalo niyan eh. Ako hindi na lang nag-ano, pero talaga suwarin talaga. Pinapalo niya. Ano na naman ang dahilan? Bakit ka nagtotong-its at nagmamadyong? Wala pang Walang trabaho yan, yan, ha? ah. Wala kang trabaho. Bakit ka pa nagsusugal? Kasi po, ate Ami, ilang minsan nagiging libangan ko. Oh, Libangan, wala libangan. Bakit hindi mo libangin ang sarili mo sa pag-alaga sa 8 anak mo? Yun, ang pinakadapat. Hindi naman po Yun ang sila dapat na libangan. pagkainan. Pag-oras po ng pagkain, pinapakain ko naman din po sila. Wow! Tapos, siya, may oras siyang magsugal. Nanay ko pa, Bakit hindi pa imbes na yung makikita oras nanay. sa pagsusugal at Hindi sa pa siya pagdadrugs, magdadasal mga ba't hindi anak ko, itulong sa mga pamangkin ko? pagtitinda?
Yun nga rin ang hindi ko maintindihan, Hans. Eh, sa amin po ang sugalan eh. Walang ano. Opo, Yun lang ano. Ang pasugalan sa inyo din. pasugalan ng nanay ko. Patawarin. Eh, yun nga lang po binubuhay eh. Doon po kumukuha ng ano ang nanay ko na binubuhay sa kanila. Pero hindi man araw-araw sa akin, ibinubuhay lahat yun. So may bingguhan dun sa bahay nyo? Opo. Meron po. Yung tong doon, yung po ang ibinubuhay sa kanila. Pero kahit nga ako minsan kay nanay, dahil hingi lang pambili-bili, ayaw pa magbigay. mo eh. Attorney! Bago lang tayo magsawsawan. Pagka may pabingguhan sa bahay, ano ba yun? Dapat Naku. may permit yan sa City Hall. Okay. Pag walang permit yan, illegal yan. Yung pagpapasugal na yan, legal gambling. May ano naman po Although sa yung bingo barangay. per se, ay okay lang yan kung libangan. Pero kung pinagninegosyo na, dapat may permit yan. May business permit. May permit ba? Wala akong permit yun. Sa ano lang po, alam lang po sa barangay. Dahil ano lang po, mahinaan lang naman po na ano, hindi naman po yung... Ang dami talagang rason. Hans, baka merong munang gusto makisawsaw dyan sa puti. Naku, kanina siya medyo tahimik sila, pero ngayon na narinig na nila ang mga kwento, may mga nagpo-volunteer na. Ate, may sinasabi ka kanina, ano yun? Kasi alam nyo, pare-pareho tayong magulang. Ang magulang, mawawala yun sa mundo, di ba? Sana maintindihan nyo rin yung sitwasyon ng magulang nyo. Lupa lang yan, bahay lang yan, mawawala yan. Pero yung pagmamahal ng magulang, andyan pa rin kailangan sa puso natin. Okay, tapos may tanong pa dito si Mami. Mami, halika. Ano naman yung tanong mo? Sana, Joy, sa dami ng anak mo, 8, dapat alam mong ginawa mo, hindi yung naglilibang ka magmadyong eh. Ilibang mo, magtinda ka. Ako 8 taon nagtitinda sa palengke. Hindi ako umasa sa magulang, pinalaki ko pati mga kapatid ko. Kayanin mo, dapat kayanin mo. Naawa ko sa sitwasyon mo. Tsaka magkakapatid kayo, dapat magbatian na kayo. Hindi yung ganyan, magpapasko na. Pangit yan. Sabi ko sa iyo, Chang, sila man ay nadala na rin ng problema ng magkakapatid na ito. So, balik muna ako sa iyo. Dr. Camille, marami sa ating mga kababayan ang dumadaan sa ganitong problema. At marami sa kanila talagang yung ganyan, yung magkakapatid sa ina, magkakapatid sa ama. Bakit napakahirap at napakasakit para sa kanila na tanggapin ang katotohanan? Kasi nagkakaroon tayo kaagad ng tinatawag nating attitude sa ganitong klaseng konsepto na biglang magkakaroon tayo ng bagong kapatid, bigla tayo magkakaroon ng bagong nanay or bagong tatay. Natural sa isang tao na merong tinatawag na yung mitote. Yung mitote, ito yung parang nagkakaroon ng fog yung ating persepto sa yung nangyayari sa realidad. Parang ang iniisip natin, paano kung nakita ko na yung mga bago kong kapatid? Yung mismo, iniisip mo na, dapat hindi ako maging ito. Parang ito yung pamamaraan ko. Hindi naman sa pagiging ganit, pero gumagawa ka ng sarili mong konsepto na ito ang dapat kong gawing attitude sa mga taong ito dahil kasi baka ganito ang gawin nila sa akin, hindi ko kakayanin. So, ina-assume na niya kaagad kahit wala pang nangyayari. Kaya ang nangyayari tuloy, pag nagkaroon ng ganitong klaseng sitwasyon, nagka-clash talaga sila, hindi sila nagkakaintindihan. Ang mahirap kasi dito, no, kung napapansin nyo, no, lahat kasi parang tinatanggap ni Joy masyadong personal lahat ng bagay. Lahat ng sinasabi ng nanay mo, lahat ng sinasabi ng kapatid mo, dahil alam mong kadugo mo yan, hindi mo siya iti-take as personal na talagang pinagsasabihan ka. Pero ang nangyayari nga, iba yung pagtingin ni Joy. So, talaga ang tendency, naaapektuhan siya emotionally, at the same time, nagiging sensitibo siya sa mga ganitong bagay. Marami pong salamat, Dr. Camille. Joy, gusto ko lamang liwanagin sa'yo na hindi ka namin pinagtutulungan, pinipilit naming unawain kung saan ka nanggagaling at sa kung paano namin ikaw pwedeng tulungan. Mga kapatid, ang ina po ng magkakapatid na galit sa pagdaramot po na ginagawa ni Ate Jocelyn ay magsasalita na. Narito po ang kanilang ina na si Corazon Alfonso. Pasok!